Ilang minuto lang ang nakalipas. Naganap sa New York ang unang pagdinig sa korte kaugnay ng kaso ng diktador ng Venezuela na si Nicolas Maduro at ng kanyang asawa na inaakusahan sa Estados Unidos ng maraming mabibigat na krimen, kung saan maaaring makulong ng habambuhay si Maduro sa isang Amerikanong bilangguan. Sinabi ni Nicolas Maduro sa korte na hindi niya inaamin ang sala. Siya pa rin ang presidente ng Venezuela at nais niyang tratuhin bilang bihag ng digmaan, hindi bilang kriminal. At sinabi niya na siya ay dinukot mismo mula sa kanyang kama sa kanilang bahay sa Caracas. Ang mismong paghatid kay Nicolas Maduro sa korte ay naging isang tunay na palabas na pinanood ng mga Amerikano ng live. Sinabi ni Trump na kontrolado ng Estados Unidos ang sitwasyon sa Venezuela at hindi kinikilala si Maduro bilang lehitimong pinuno. Nanawagan naman si Delcy Rodriguez ng pakikipagtulungan sa Estados Unidos. Habang sa mismong Venezuela ay nagdeklara na ng pangkalahatang mobilisasyon para sa digmaan laban sa mga Amerikano, nagbigay din ng pahiwatig si Trump na maaaring magsagawa siya ng aksyong militar sa Colombia. Hinikayat ang Mexico na ayusin ang kanilang mga gawain sa paglaban sa droga at sinabi na kailangan ng Estados Unidos ang Greenland. Pero ayon sa mga abogado ni Nicolas Maduro, sa Marso, 17 pa ang susunod na pagdinig ng korte. At ang hatol kay Nicolas Maduro ay maaaring ipahayag hindi mas maaga sa taong 2027. Hanggang doon, siya ay mananatili lang sa kulungan ng Amerika. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Malaking tulong ito sa pagpapalaganap ng content sa YouTube at lubos akong magpapasalamat sa inyo para dito. Mag-subscribe rin sa aking Telegram channel na Pechi News gamit ang link sa video description. Naglalathala kami ng balita agad doon at kadalasan mas nauuna pa kaysa sa YouTube. Salamat sa panonood. Ang mga subtitle ay ginawa ni Dematorzoc. Nahuli nila siya ng walang duda sa loob ng 3 administrasyon, kaya may patong ang ulo niya at karamihan ng tao bago pa man siya mahuli ni Pangulong Trump. Sa simula, mabilis kong ibabahagi ang pinakabagong update. Ang Pangulo ng Venezuela, Nicolas Maduro, at asawang Cecilia Flores ay humarap sa korte sa New York. Sa unang pagdinig ng korte, formal na binasa kay mag-asawang Maduro ang mga paratang at tiniyak ng hukom na may mga abogado ang mga akusado. Ayon sa proseso, pwedeng isaalang-alang ng hukom ang pansamantalang paglaya kapalit ng piyansa, pero hindi ito hiniling ng mga akusado at konsular na access lang ang kanilang hiningi. Ilang minuto matapos ang kanyang unang pagharap sa federal na hukuman, humarap si Pangulong Nicolas Maduro ng Venezuela sa hukom at sinabi, at inuulit ko, inaresto ako sa aking bahay sa Caracas, Venezuela. Sa pahayag ni Maduro, inilahad niya ang pangunahing argumento ng depensa. Ayon sa kanya, ang kanyang pag-aresto sa gitna ng gabi sa isang banyagang bansa ng mga opisyal ng batas mula sa Estados Unidos ay isang militar na pagdukot, kaya ito ay paglabag sa batas. Si Nicolas Maduro ay nagsabing itinuturing pa rin niya ang sarili bilang presidente ng Venezuela. Dinakip siya ng militar, kaya siya ay bilanggo ng digmaan, hindi kriminal, at nararapat lang na ganoon din ang pagtrato sa kanya. Hindi rin ito ang unang beses na may akusadong nagbigay ng argumento na gaya ng dinakip ako sa ibang bansa, kaya ako ay bilanggo ng digmaan at paglabag ito sa batas. Mahigit 30 taon na ang nakalipas, inakusahan ni Manuel Noriega mula Panama ang kinatawan ng Estados Unidos ng Amerika ng paglabag sa internasyonal na batas at tamang legal na proseso dahil sa pananakop sa Panama at pag-aresto sa kanya sa ibang bansa. Gayunpaman, hindi naging matagumpay ang argumentong ito dahil tumanggi ang mga korte na talakayin ang legalidad ng mismong pananakop sa Panama at nakatuon lamang sila sa mga paratang na nakapaloob sa kasong isinampa laban kay Noriega. At malamang, ganito rin ang mangyayari kay Nicolas Maduro. Ngayong araw sa United Nations, malinaw na sinabi ng kinatawan ng Estados Unidos, walang digmaan laban sa Venezuela o sa mga mamamayan nito at hindi namin sinasakop ang bansang ito. Operasyon ito ng mga tagapagpatupad ng batas bilang suporta sa matagal ng isinampang lehitimong paratang. Si Nicolas Maduro mismo ay nagtangkang magpakitang gilas ng kaunti sa korte. Habang nasa korte, nagsasalita si Maduro sa Espanyol at gumagamit ng tagasalin
kaya bumabagal ang proseso kahit marunong siya ng Ingles. Sinabi niya na hindi niya nakita ang kaso laban sa kanya at hindi niya alam ang kanyang mga karapatan. Dagdag pa niya, presidente siya ng Venezuela, hindi Amerika, kaya hindi niya alam ang mga karapatan niya rito at walang nagsabi sa kanya. Dagdag pa niya, nananatili pa rin siyang presidente ng Venezuela, kaya dapat ay naaayon ang pagtrato sa kanya. Ang asawa ni Maduro, si Cilia Flores, ay hindi umaamin ng kasalanan sa kaso ng ilegal na pagdadala ng kokaina sa Amerika. Humiling sina Maduro at ang kanyang asawa ng konsular na pagbisita at pinayagan ito ng korte mula sa mga opisyal ng Venezuela. Kagiliw-giliw, hindi pinayagan si Maduro na masyadong humaba sa kanyang mga pahayag. Sinabi ng hukom na si Elvin Hellerstein at ito ang kanyang sinabi. Magkakaroon pa ng oras at lugar para pag-usapan ang lahat ng ito. At sa totoo lang, ang federal na hukom na si Elvin Hellerstein ay isang 72 taong gulang na nagmula sa Bronx na itinalaga pa noong panahon ni Bill Clinton. At nakakatuwang isipin na ang hukom na si Hellerstein ay kilala dahil siya ang tumingin at nagsiyasat ng mga kaso na may kaugnayan sa terorismo noong Setyembre 11 at bukod pa roon ay nagsiyasat din siya ng malalaking panlilinlang sa pananalapi. Pagkatapos nito, itinakda ng hukuman ang schedule para sa pagpapalitan ng ebidensya at pretrial na mosyon. Ayon dito, ang susunod na pagdinig sa kaso ni Maduro at ng kanyang asawa ay sa Marso 17. Dapat ding tandaan na ginawa talagang palabas ng mga Amerikano ang paglilitis na ito. Ipinakita nila si Maduro sa harap ng mga kamera. Napaka hindi karaniwan ito para sa isang federal na hukuman at sa buong federal na sistema. Kadalasan, hindi inilalathala ang larawan ng mga inaresto dahil maaaring malagay sa panganib ang kanilang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Dahil sila ay itinuturing na walang sala hanggat hindi pa napapatunayan ang kanilang kasalanan. Ibig sabihin, ang pagpapakita kay Maduro na parang siguradong kriminal na ay hindi ganap na legal at hindi rin ganap na etikal dahil kahit paano, alam mo, maaaring magamit ito laban mismo sa panig ng prosekusyon sa hinaharap. Si Maduro at ang kanyang asawa ay dinakip ng United States Special Forces sa kanilang bahay sa Caracas noong gabi ng Enero 3. Dinala muna sila sa Amerikanong barkong pandigma bago inilipad papuntang New York. Pansamantalang ikinulong sina Maduro at Flores sa isang isolation facility sa Brooklyn para sa mga mahigpit na binabantayang individual bago ang paglilitis. Kagiliw-giliw dahil dito rin sa parehong isolation facility na ito, sa iba't ibang panahon ay nakakulong ang ilang kilalang tao. Ang tagapagtatag ng Sinaloa Cartel, si El Chapo, na ang pangalan ay Joaquin Guzman, pasensya na. Dito rin nakakulong si Luigi Mangione, ang pinaghihinalaang pumatay kay Brian Thompson ng United Healthcare. Sa parehong kulungan din nakakulong si PDD, yung rapper na si PDD, at ang kasabwat ng financier na si Jeffrey Epstein, si Ghislaine Maxwell. Pero, gaya ng malinaw na ngayon, hindi magkakaroon ng mabilis na hatol. Ayon sa Bloomberg, magsisimula ang paglilitis kay dating Venezuela President Nicolas Maduro sa Amerika hindi mas maaga sa 2027. Sa ngayon, ang plano lang ay ang pagtatakda ng schedule para sa palitan ng mga ebidensya at mga paghahandang proseso. Sa Amerika, inaakusahan si Maduro ng matagalang sabwatan sa pagpupuslit ng kokaina sa Estados Unidos at pakikipagtulungan sa mga grupong kriminal tulad ng kartel ng Sinaloa at Tren de Aragua na kinikilala roon bilang mga dayuhang teroristang organisasyon. Sa kabuuan, ang mga paratang ay sumasaklaw sa mahigit 25 taon ng mga gawain ni Nicolas Maduro. At para sa lahat ng mga krimen na ito, nahaharap si Maduro sa ilang habambuhay na pagkakakulong. Kasalukuyang nakakulong si Maduro sa mahigpit na kondisyon. Limitadong pakikipag-ugnayan, palagi ang pagbabantay at pananatili sa selda ng hanggang 23 oras araw-araw. Binibigyang diin ng mga eksperto na matinding pagsubok ito kahit para sa mga preso na matatag ang kalooban. Malinaw na mananatili pa si Maduro at ang kanyang asawa sa SIZTO at hahaba pa ang prosesong ito sa korte. Samantala, ano ang susunod na mangyayari? Sa Venezuela, inanunsyo na ang pangkalahatang mobilisasyon bilang paghahanda sa posibleng pagtutunggali laban sa Estados Unidos. Nagpakita na ang kapatid ni Nicolas Maduro na nagsasabing dinukot ang kanyang kapatid at lahat ng ito ay labag sa batas. Sa Venezuela, unti-unting nagbabago ang pamahalaan. Pero ikukwento ko pa ito sa isa sa mga susunod na episode, kaya siguraduhin mag-subscribe kayo sa channel na ito para hindi ninyo ma-miss. Dito ko na muna puputulin.
Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Mga kaibigan, kung naging kapaki-pakinabang ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye. Sa video description nakalagay, suportahan ang channel ni Alexi Pichi. Pumili ng format na komportable sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.